Gulo sa pagitan ng mga magsasaka at mga gwardya sa Bukidnon, higit 100 ang sugatan. Internet, maaari mawala dahil sa solar superstorm. Hamas, 24 na bilanggo, pinalaya. Michelle D, masaya sa madilim na pagtanggap sa kanya sa Pilipinas. Ernie Gawilan, nasungkit ang unang ginto ng Pilipinas sa Asia Para Games. Pagtatayo ng bagong harapan sa dakilang pamantasan, sisimulan na sa mga susunod na araw. Para sa Patrol ng Bayan, narito sina Anifay Katarig at Mary Rose Dayaw para maghatid ng sariwa at mainit na balita ngayong gabi. Magandang gabi, bayan! Magandang gabi. Hatid namin ang mga mainit na balita. Balita para sa syudad. Balita para sa bayan. Ito ang Patrol ng Bayan. Para sa balitang lokal, gulo sa pagitan ng mga magsasaka at mga gwardya sa Bukidnon, higit 100 ang sugatan. Narito si Zaira Anak-Ak para sa kanyang ulat. Nagdulo na hindi bababa sa 14 na pinsala ang mga pangyayaring kinasasakuntan ng paghagis ng bato at kahoy na patpat sa pagitan ng seguridad ng universidad. At mga magsasaka mula sa grupong Buffalo, Tamaraw, Limos o tinatawag na BTL na nagtangkang sakupin ng mga bahagi ng 3,080 hektaryang CMU property mula noong 1971 hanggang sa nagpakita ang mga opisyal ng Maramag Municipal Police na natapos ang alitan. Ang administrasyon ng CMU ay nagpadala ng babala sa isang pahayag sa mga taong iligal na pumapasok sa reserbasyon ng universidad at nagpanggap na hindi alam ang desisyon ng Korte Suprema. Sa isang desisyon na may petsang Pebrero 22, 2016, idineklara ng 3rd Division ng Korte Suprema na ang 3,080 hektarya pag-aari ng CMU ay walang saklaw ng Comprehensive Agrarian Reform Act. Ang mga lupaing aktwal na inookupahan, direkta at eksklusibong ginagamit at tinutukoy na kailangan para sa lugar ng paaralan at campus, kabilang ang mga eksperimentong istasyon ng sakahan para sa mga layuning pang-edukasyon. Gayon din para sa pagtatag ng mga sentro ng pananaliksik sa binhi, punla at pilot production ay inilarawan sa isang seksyon ng desisyon ng Supreme Court. Ayon kay CMU President Trulito A. Valle, napasok ng mga BTL member ang planong lokasyon ng kanilang beef cattle project bago ang Oktubre 30 barangay at Sangguniang Kabataang eleksyon. Nagtayo umano sila ng mga improvised shelter na nakikita ng mga manonood sa kabaan ng Sairi Highway. Para sa mga instructor at kanilang mga estudyante na naka-enroll sa mga kursong forestry, veterinary medicine at agrikultura. Bukod sa iba pang mga paksa, ang Beef Cattle Project ay gagana bilang laboratorio ng CMU. Kung sakaling tututol ang mga nakatira sa mga pansamantalang tirahan ng demolisasyon, sinimula ng mga tauhan ng seguridad ng CMU na tanggalin ang pansamantalang mga estruktura noong Oktubre 31 sa presensya ng mga tauhan ng pulisya at militar. Ngunit nang magpakita sina Maramag Mayor Jose Joel de Romal at Vice Mayor Maribeth Estrella Lopez, hinimok nila mga opisyal ng CMU at mga kinatawan ng BTL na magkaroon ng pag-uusap sa pag-asang magkakaroon ng mapayapang resolusyon. Kaya hindi lahat ng improvised na gusali ay nawasak. Ako si Zara Marie B. Agak-Ak, nagbabalita. Internet, maaring mawala dahil sa solar superstorm. Para sa karagdagang balita, narito si Annalie Araban. Ayon sa mga siyentipiko, ang malakas na solar storm ay maaaring magdulot ng pagkasira sa mga satellite at power grid sa iba't ibang bahagi ng mundo. Panahon ngayon na ang ating pang-araw-araw na buhay ay nakasalalay sa koneksyon sa internet. Ang solar superstorm ay isang masusing pag-atake ng solar energy mula sa araw patungo sa Earth. Ito ay maaaring magkaroon ng malawakang epekto sa ating satellite, power grids at iba't ibang teknolohikal na infrastruktura na maaaring magresulta sa disruption sa komunikasyon at enerhiya. Ang potensyal na panganib na dala ng solar superstorm ay maaaring nagtutulak sa atin na maging handa sa mga posibleng disruption sa ating teknolohiya at komunikasyon. Ayon sa mga scientists sa Amerika, solar superstorm ay
nagbabanta na mabura ang internet ng ilang linggo o buwan. Kamakailan lamang ang balita tungkol sa isang potensyal na solar superstorm na bumulaga sa ating mga pamahayagan. Sa kasalukuyan, wala pang eksaktong oras kung kailan ito mangyayari. Ngunit ang mga siyentipiko ay patuloy na nagmamasid sa aktibidad ng araw upang maagang ma-detect ang anumang potensyal na panganib. Ako po si Annalie Arvalo, nagbabalita. Hamas, 24 na bilanggo, pinalaya. Armadong grupo ng Palestinian sa Hamas nagpalaya ng 24 hostage na bihag sa Gaza. Sa loob ng halos 7 linggo at ang Israel nagpalaya ng 39 Palestinian sa prisoner. Ilang oras matapos makabisa ang Israel-Hamas truce na ginagamit ng Qatar. Kabilang sa mga bihag na pinalaya ang 39 Israel, 10 Thailand nationals at isang Filipino citizen. Si Majid Al-Ansari, isang tagapagsalita ng Foreign Ministry sa Qatar, sinabi nitong Bernice. Ako si Hanifa Idris, nagbabalita. Nagbabalik ang patrol ng bayan. Michelle D. masaya at magiliw sa pagtanggap sa kanya sa Pilipinas. Narito si Lorlyn Camus para sa karagdagang balita. Isang linggo matapos kinatawan sa bansa ang Miss Universe 2023, umuwi si Michelle D sa isang Heroes Welcome sa Pilipinas noong Nobyembre 25. Sa kanyang Instagram page ay nagpasalamat siya sa kanyang mga taga-suporta para sa pagpaparamdam sa kanya na parang isang panalo. Aniya, habang hinihintay nila ang pagbabalik ni D sa bansa, isang dagat ng mga tagahanga ang nagwagaway ng watawat ng Pilipinas ang nakita sa airport. Ako si Lorilyn Camus para sa Showbiz News. Ernie Gawilan, nasungkit ang unang ginto ng Pilipinas sa Asia Para Games. Nakamit ni Ernie Gawilan ng tagumpay para sa Pilipinas sa pagkakapanalo habang pinapanatili ang titulo ng Men's 400 meter freestyle S7 sa 4th Asia Para Games sa Hangzhou, China. Nakabangon si Gawilan mula sa bronze effort sa men's 200 meter individual medley noong nakarang araw sa matagumpay na pag-urasan ng 4 na minuto at 58.29 segundo sa Hangzhou Olympic Center Aquatic Arena. Ang ginto ni Gawilan ang una para sa Team Philippines na suportado ng Philippine Sports Commission matapos makuha ng wheelchair racer na si Gerald Mangliwan ang pilak sa men's 100 T52. Ayon kay Tony Ong, pambansang coach para sa swimming, ang estratehiya para kay Gawilan ay palakihin ng maaga ang kanyang mga katunggali bago sumulong sa kalagitnaan ng karera. Jayhan Kamaradin, nagbabalita. Pagtatayo ng bagong harapan sa dakilang pamantasan, sisimulan na sa mga susunod na araw. Narito si Don Shiba Di Maputa para sa kabuuang balita. Binahagi ni Chancellor Elisip ni M. Tito Calan sa kanyang Facebook post na magsisimula ng pagpapatayo ng bagong harapan para sa ating minamahal na universidad sa mga susunod na araw. Pagkatapos ng maraming rebisyon at mainit at pagpaplano, handa na kaming buhayin ng kapanapanabik na proyektong ito. Gusto kong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa aming mga hindi kapanipaniwalang masisipag na arkitekto, draftmen at mga ininyero ng aming Physical Plant Division para sa kanilang walang sawang dedikasyon sa pagsasakatuparan ng pananaw na ito.
Ang kanilang hindi natitinag na pangako at katalubasaan ay naging instrumento sa paghubog ng kinabukasan ng ating institusyon. Ang bagong facade na ito ay hindi lamang nagpapahusay sa static appeal ng aming campus, ngunit nagbibigay din ng mas functional at modernong espasyo para sa aming mga mag-aaral, guro at mga bisita. Ito ay isang testamento ng aming patuloy na pagsisikap na itaas ang pangkalahatang karanasan sa campus at pagyamanin ng isang kapaligiran na nagbibigay inspirasyon sa paglago at pag-unlad. Ating abangan ang pagbabago naghihintay at pagdiwang ang makabuluhang milestone para sa ating minamahaling universidad. Ako si Loshiba Di Makuta, nagbabalita. Magandang gabi. Ako si Noreen, ang inyong AI weather forecaster para sa Patrol ng Bayan. Hanggang ngayon ay wala pa rin namamataan na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, lalo na tuwing magkakaroon ng mga malakas na pag-ulan dulot ng easterlies. Pinag-iingat ang lahat sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kung kaya't aasahan pa rin ang mga madalas na pag-ulan. Samantala, ang easterlies naman ay umiiral sa mga bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao na magdadala ng mga pag-ulan. At yan po ang aming nakalap sa pagpapatrol. Ako po si Annie Faye Katari. Ako naman po si Mary Rose Dial. Kami ang inyong likod na walang sawa naghatid sa inyo ng may init na balita. Balita para sa syudad. Balita para sa lahat. Ito ang Patrol ng Bayan.